ginagamit sa ibang asawa para magkaroon sila ng anak. Pero paano kung napasarap nga ang asawa? Mabawi pa kaya niya ito? Isang desisyong babago sa lahat. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, sino ang pipiliin at sinong magpaparaya? Sa isang bayan ng Batangas, mayroong malawak na taniman ng kape at mula dito ay matatanaw nga ang kulay asul na karagatan. Sa gitna ng kayamanang ito, naroon ang mansyon ng pamilya Monteverde. Isang pamilyang kilala, hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi kilala rin bilang impluwensyang pamilya sa lugar. Isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng bunso nilang anak na si Adrian, na hindi lang gwapo, kundi magaling, magalang at maganda rin makitungo. Isa pa maraming babae ang humahanga nga sa kanya, pero hindi siya basta-basta nagpapakita ng interes sa kahit na sino man. Samantala, sa kabilang banda si Joy, isang simpleng dalaga na nagtatrabaho sa isang resort bilang tagalinis. Lumaki siyang kapos sa buhay at ang trabaho niya ay para matulungan ang pamilya. Kahit pagod sa araw-araw, palagi siyang nakangiti at positibo sa buhay. Ngunit isang araw, nang minsang dumalaw nga si Adrian sa resort ng pagmamay-ari ng kanyang pamilya, may isang babaeng nakapukaw ng atensyon niya. Abala ito sa pag-aayos ng mga mesa. "Miss, pwede bang humingi ng tubig?" Napalingon si Joy at nang makita nga niyang si Adrian ang tumawag, halos mabitawan nga niya ang hawak na tray. Kilala niya si Adrian. Ngunit ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong magkausap. Opo sir, sandali lang po ah." Habang inaabot nga ang baso ng tubig, hindi maiwasan ni Adrian na mapansin ang maamo nitong mukha. Simpleng dalaga si Joy. Ngunit para kay Adrian, may kakaiba dito na hindi niya maipaliwanag. Simula noon, madalas nang bumalik si Adrian sa resort. Sa bawat pagkakataon, sinisikap niyang makausap si Joy kahit ilang saglit lamang. Sa una iniwasan ni Joy ang binata dahil alam niyang magkaiba sila ng estado sa buhay. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang seryoso si Adrian sa paglapit sa kanya. "Can we talk? Kahit saglit lang." Siguro po sir. Sa susunod na lang po. Marami pa po kasi akong kailangan tapusin Sir Adrian eh." "Sandali lang talaga. Promise." "Joy, may gusto lang talaga akong itanong sa'yo. Bakit parang iniiwasan mo ko?" "Hindi po. Marami lang po talaga akong kailangan gawin." Pag-iwas na nga lamang ni Joy, ngunit hindi makontento sa natanggap na sagot. "Alam kong may iba pang dahilan. Sabihin mo naman sa akin yun Joy para maintindihan ko." Halata ang gulo sa boses ni Adrian. Ngunit nang akmang tatalikod na nga sana si Joy, mabilis nitong hinawakan ng kamay ng dalaga. "Sir, alam kong hindi ako bagay makipag-usap sa inyo. Baka mapansin ng iba at hindi maganda ang isipin nila. Hindi mahalaga sa akin ang iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin, masaya ako kapag nakikita at nakakausap kita. Mas gusto pa kitang makilala, Joy. Sana naman pagbigyan mo ako." Hindi alam ni Joy kung paano sasagutin si Adrian. Ngunit may parte sa kanyang natutuwa. Pakiramdam niya ay may mga paru-paro rin na nagliparan sa kanyang tiyan nang marinig ang sinabi ng lalaki. Lumipas ang ilang buwan at naging malalim pa nga ang pagkakaibigan ni Adrian at Joy. Sa bawat pag-uusap nila, nararamdaman nga ni Joy na naiintindihan siya ng binata. Naging bukas siya sa kanyang mga pangarap, sa mga takot niya at sa hirap ng buhay. "Alam mo Adrian, minsan naiisip ko kung kailan magiging maginhawa ang buhay namin. Parang laging kulang ang kinikita ko kahit anong kayod ko eh. Yung sahod ko, hindi pa din sapat. Ang hirap na ako lang ang bumubuhay sa pamilya ko. Para bang wala akong karapatan na sumuko at mapagod." "Kaya ako bilib sa'yo Joy eh. Hindi ka sumusuko kahit mahirap.
Wala ako sa sitwasyon mo para malaman kung gaano kabigat ang dinadala mo. Pero hanga ako sa tibay ng loob mo. Minsan nga iniisip ko na sana magkaroon ako ng lakas ng loob na gaya ng sayo. Nai-inspire ako sayo. Lakas ng loob? Sus, mukha lang pero sukong-suko na talaga ako. Pero ikaw nga kahit ano pwede mong gawin eh. I mean, hindi mo na kailangan pang magtrabaho buong araw para lang may pagkain kayo. Lahat kayang gawin? Hindi rin. Kung alam mo lang kung gaano pressure ang nakukuha ko sa parents ko. Alam mo yun? Yung parang lahat ng ginagawa ko kailangan tama. Kapag nagkamali ako ng isa, feeling ko ang laki na ng kasalanan ko. Hindi nga alam ni Joy kung bakit tila may lungkot sa mga mata ni Adrian. Noon niya napagtanto na kahit angat nga sa buhay si Adrian, hindi pa rin pala yun sapat para maging masaya. Habang tumatagal hindi na itatago nga ni Adrian at Joy ang damdamin nila para sa isa't isa. Ngunit tulad ng inaasahan, naging usap-usapan sa resort ang kanilang relasyon. Umabot ito sa pamilya ni Adrian at doon nagsimula ang mas malaking problema. Makalipas ang 2 linggo, Adrian, ano tong naririnig ko? Totoo bang nakikipagrelasyon ka sa isang waitress? You are unbelievable! Halos pagalit nga na sa lubong ng ina ni Adrian habang nakahawak pa nga sa sentido. Ma'am, saan niyo naman po nakuha yan? Huwag kayong basta-bastang magpapaniwala sa usap-usapan lang. Pagtanggi nga ni Adrian bago umupo sa sofa. Siguraduhin mo lang na walang katotohanan yan ha. Kung may girlfriend ka, piliin mo naman yung mayaman. Hindi yung nakuha mo lang sa tabi-tabi. Masungit pa nga na sa adang mata pobre niyang ina. Where's dad? Pag-iba na nga lamang ni Adrian ng usapan. Hindi pa nga kasi niya alam kung kailan sasabihin sa ina ang totoo. Ayaw din naman niyang mag-suffer si Joy. Nasa Bicol, may inaayos. Siya nga pala kailangan mo rin pumunta sa Manila. Ikaw munang mag-handle ng trucking business natin doon habang busy pa ang daddy mo. Ako nang bahalang mag-manage ng negosyo natin. Kailan ko po sisimulan? Bukas. Kailangan na nating maging hands-on doon. Inis na sagot naman ni Luisa ng ina niya kaya tumango na nga lamang si Adrian at nagpaalam na aalis na nga muna. Balak niya nga sanang puntahan muli si Joy. Si Joy kasi ang nagiging takbuhan nga niya tuwing nakakaramdam siya ng pagod. Alis ka na bukas? Ramdam ang lungkot sa boses ni Joy ngunit wala rin mang magawa si Adrian dahil ang lahat ng sinasabi ng mga magulang niya ang sinusunod niya. Kailangan eh. Babalik din ako kaagad kapag bumalik na si daddy. Okay lang. Huwag ka nang malungkot. May gift naman ako sa'yo para habang magkalayo tayo nakakausap pa rin tayo. Ani nga ni Adrian at agad na kinuha nga ang kahon ng cellphone at nakangiting iniabot nga kay Joy. Nagulat naman ang babae. Cellphone. Magagamit mo yan. Diyan na tayo mag-uusap habang wala ako rito. Teka, hindi naman ako marunong gumamit nito eh. Pagtanggi na nga lamang ni Joy. Habang ibinalik nga kay Adrian, umiling na nga lamang ang lalaki at muli itong ibinalik kay Joy. Kaya naman kitang turuan. Buong araw kung gusto mo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho eh. Hindi naman pwedeng buong araw ako nandito. Shh, ako nang bahala sa'yo. Ipagpapaalam kita. Gusto lang talagang masulit na makasama kita ngayong bago ako umalis. At para masulit nga ang isa't isa, buong araw nga silang halos magkasama at naglalambingan. May mga pagkakataon na hinahalik-halikan ni Adrian ang kamay nga at pisngi ni Joy. Dahil sobrang mamimiss niya talaga ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang tila natutulog na puso. Kinabukasan, ayusin mo ang pagpapatakbo ng negosyo natin. Alam mo naman na ikaw na rin ang hahawak at mag-aayos ng lahat ng negosyo ng pamilya natin pagdating ng panahon. Kaya mas maganda na habang maaga pa, masanay ka na sa mga ganyang gawain. Paalala pa nga ni Luisa kay Adrian bago umalis. Yes, ma'am. Ako na pong bahala.
Mauna na po ako dahil baka abutin pa ng traffic. Paalam nga ni Adrian bago lumabas ng bahay. Agad na nga niyang binuksan ang kotse at inilagay ang ibang gamit. Napabuntong hininga na nga lamang siya bago tuluyang umalis. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Adrian na isipin nga si Joy. Inaalala niya kung kumain na ba ito o ayos lang ba ito ngayon. Tapos na ang pahinga ko, Adrian. Kailangan ko na ulit bumalik sa trabaho. Ingat ka dyan ha. Kumain ka rin sa tamang oras. Paalala nga ni Joy kay Adrian habang magkausap sila. Makalipas ang 6 na buwan, katulad nga ng inaasahan, ay nagtagal si Adrian sa Manila. Ngunit kahit na ganoon, hindi naman nawala ang komunikasyon nila ni Joy. Hindi ba ang sabi ko noon, pag bumalik ka rito at binalikan mo ko, handa na akong sagutin ka? Panimula ni Joy kay Adrian habang nakahiga sila sa damuhan at nakatingin nga sa mga bituin. Kakauwi lamang ni Adrian galing Manila ngunit si Joy, kagad nga ang kanyang pinuntahan. Ano? Sinasagot mo na ako? Tumango-tango nga ang babae habang nakangiti. Bumalik eh. Sakalam ko sa sarili ko na seryoso ka. Na totoo ang mga pinapakita at pinaparamdam mo sa akin. Hindi ba minsan ko na rin sinabi sa iyo na hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon? Pero ngayon, sigurado na ako. Handa na ako, Adrian. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Joy. Habang binibitawan ng mga salita, mas doble naman ang ngiti ni Adrian at sa labis na tuwa ay hinalikan nga niya si Joy na ngayon ay kasintahan na niya. Isang malakas na sampalang sumalubong kay Adrian paglabas nito ng kanyang kwarto. Labis siyang nagulat lalo na nang makitang galit na itsura ng kanyang ina. Ano bang pumasok dyan sa utak mo? Hindi ba't sinabihan na kitang layuan at huwag mo nang kausapin ng babaeng yon? Sinasaway mo pa rin ako. Ma'am, agad na naputo lang sasabihin ni Adrian nang magsalita muli ang kanyang ina. Ano? Sasabihin mong hindi mo alam ang sinasabi ko. Hindi ako tanga, Adrian. Nakita ko kayo kahapon. Kailan mo ba maintindihan na hindi kayo bagay ng babae na yon? Pero nakipagrelasyon ka pa rin. Napailing-iling si Adrian. Wala naman pong mali. Kung makipagrelasyon ako, hindi ba? Mabait siya, ma'am. Ibang-iba sa mga babaeng pinapakilala niyo sa akin. Walang mali. Gagamitin ka lang ng babae na yun dahil alam niyang mayaman ang pamilya natin. Anak naman, ang gusto ko lang naman ay yung mapanatili ang ganda ng buhay natin. Yung mga pinapakilala ko sa iyo galing din sa mayayamang pamilya. Yung ka-level natin. Gagamitin? Ma'am, gaano niya ba siya kakilala para masabi ang mga yan? Nakuusap mo na ba siya? Nakasama kahit saglit? Hindi naman, di ba? Kaya wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Mabuti siyang tao. Mahahalata ang galit nga sa mariin na boses ni Adrian ngunit mas nanaigang nais iparating ni Luisa sa anak. Ano bang ina-expect mo? Mahirap sila kaya natural lang. Nakakapit sila sa mayaman para makaangat sa buhay. Kailan niyo po ba marirealize na hindi lahat ng mahirap ay ganun? Ma'am, tao rin sila. Nagmamahal din sila saka hindi naman sila ganun kahirap ha. Sinusubukan naman nilang mamuhay ng maayos. Nagtuloy nga sa pagtatalo ang mag-ina. Ngunit wala pa ring nagawa si Luisa. Mahal na mahal nga ni Adrian si Joy at sa tingin niya, wala nang kahit sino ang pwedeng humadlang doon. Mula nung mag-away nga silang dalawa ng ina nito, hindi na naging maayos ang samahan ni Adrian at ng kanyang ina. Ngunit kahit ganoon hindi niya sinuko si Joy. Makalipas ang 3 taon, 3 taon na nga rin ang lumipas simula noong naging magkasintahan sina Joy at Adrian. Kaya buong tapang na nga rin na hiningi ni Adrian ang basbas ng inaatama ni Joy. Hindi naman siya nahirapan dahil alam nga ng mga magulang ni Joy kung gaano kabait at kagalang si Adrian. Alam din nila na hindi nga niya masasaktan ang kanilang anak. Nais nga niya itong pakasalan dahil sigurado na siya. Handa na nga siyang makasama ito habang buhay. Ano na naman tong pakulo mo na to?
Nagugulhang tanong ni Joy kay Adrian. Nay, Tay, bakit nandito rin po kayo? Nagugulhang dagdag pa nga ni Joy nang makita ang mga magulang nito. Nakangiti lamang ang mga to sa kanya. Kaya labis din siyang nagtaka. Humarap naman siya kay Adrian ngunit labis. Nagulat nga ang nararamdaman niya nang makita na nakaluhod nga ito sa harapan niya at may hawak na maliit na box. Nakita naman niya sa likod nga ni Adrian ang mga kapatid nito na may hawak na banner at may nakalagay na "Will you marry me?" Alam kong masyadong mabilis. Pero handa na ako, Joy. Handa na akong pakasalan ka at mahalin pang habang buhay. Kung papayag ka na pakasalan ako, ipapangako kung hindi kita sasaktan. Nakangiting litanya nga ni Adrian at diretso nga ang tingin kay Joy. Napangiti naman si Joy at agad na hinawakan ng pisngi ni Adrian. May tiwala ako sa lahat ng sinabi mo, Adrian. Handa na rin ako. Pakakasalan kita. Agad na natuwa nga ang bumalot sa kanilang lahat. Sa wakas natupad na nga rin ang isa sa pangarap ni Adrian. Yun ay ang pakasalan ng babaeng mahal niya. Isang linggo ang makalipas, naging abala si Adrian sa pag-aayos ng mga kailangan nila sa kasal. Alam niyang hindi masaya ang mga magulang nito sa naging pasya niya, ngunit ipinagsawalang bahala nga lamang yun ni Adrian. Sigurado ka ba na simpleng kasal lang ang gusto mo? Marami naman akong pwedeng kontakin, saka isa pa, yung gown mo. Ayaw mo ba talaga ng kumikinang? Mas magmumukha kang diwata kung ganun. Suggestion pa nga ni Adrian kay Joy habang pinag-uusapan nila ang kasal. Napangiti na nga lamang si Joy at tumiling. Hindi na. Mas maganda na simple lang. Isa pa nakakahiya na sa'yo. Tayong dalawang ikakasal pero ikaw lang ang gagastos. Sabi ko naman sa'yo na isama mo na yung naipon kong pera, di ba? Ayos lang. Wala namang kaso sa akin yun. Magiging mag-asawa na naman tayo kaya ang pera ko, pera mo na rin. Inabot nga rin ng mahigit 2 linggo ang pag-ayos ng mga kailangang ayusin sa kasal nila Joy at Adrian. Nang dumating na nga ang araw ng kasal, wala ni isa sa pamilya ni Adrian ang dumalo. Ngunit kahit na ganoon, hindi yun dinamdam ni Adrian. Pagkus sa kabila ng lahat, itinuloy nga ni Adrian ang pagpapakasal kay Joy. Sa isang simpleng simbahan, nangako sila sa isa't isa. Ramdam nila ang saya sa mga puso nila. Ngunit kahit masaya sila, nung mga oras na yun alam nga nilang hindi pa tapos ang mga hamon sa kanilang kinakaharap sa buhay. Habang nasa reception pagkatapos ng kasal, ay biglang nilapitan nga ni Sonia ang anak na si Joy. Anak, hindi ka ba natatakot? Alam mo namang hindi tayo gusto ng pamilya ni Adrian, di ba? Sa pagkakaalam ko, ay tayo rin ang naging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ina dahil sa magkaibang estado natin sa buhay nila. Saka, kita mo naman na hindi man lang dumalo sa kasal ang mga magulang ni Adrian kanina. Ayoko sanang sirain itong araw mo pero nag-aalala lang ako. Nay, hindi ko po itatanggi na meron akong nararamdaman na takot at pagkadismaya. Lalo na ang hiya. Pero mas nananaig po sa akin ang pagmamahal kay Adrian. Alam po namin na kahit hadlang sila sa amin, ay mas pinili po namin ang isa't isa. Saka isa po, hindi ko naman po intensyon na sirain ang pamilya nila. Nay, pinaglaban po ko ni Adrian. Handa po siyang bitawan kung ano po ang meron siya para sa akin. Pagkaraan ng 2 taon, simula nang sila'y naging mag-asawa, nagsimulang maging palaisipan sa mga tao ang kawalan nila ng anak. Lalo pat galing nga sa kilalang pamilya si Adrian. Sa simula pinilit nga nilang wag bigyang pansin ito at mag-focus na nga lamang sa sarili nilang mga buhay. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman nilang magiging issue na nga ito sa kanilang pagsasama. Mahal, alam kong napag-usapan na natin to, pero gusto mo bang magpatingin na tayo sa doktor? Tanong pa nga ni Adrian habang tinatanaw nila ang mga bituin.
Kung ano ang gusto mo, handa naman akong suportahan ka. Alam kong kahit hindi mo sinasabi, alam kong nararamdaman mo. Minsan ako nasasaktan tuwing nakikita kita na nakatingin sa ibang pamilya. Nakikita ko kung paano mo rin hinahangad yun. Kung alam mo lang kung gaano din kita kagusto na bigyan ng anak. Pero hindi ko alam kung anong mali. Mababakas nga. Ang lungkot sa boses ni Joy, ngunit niyakap lamang siya ni Adrian. Kung kailan tayo bibigyan ng anak, handa akong maghintay. Diba ang sabi nga nila? May tamang oras sa lahat ng bagay. Hintayin natin ang tamang oras na yun. Darating din yun. Lingid sa kaalaman nga ni Adrian, na nakapagpatingin nga at nakapagsagawa na nga ng tests si Joy sa doktor. Kinabukasan agad ngang pumunta si Joy sa doktor upang malaman ang results ng mga test na ginawa sa kanya. Hindi na nga niya ito ipinaalam kay Adrian. Saka na nga niya ito ipapaalam kapag nalaman na nga niya. Mrs. Monteverde, didiretsuhin na kita. May posibilidad na hindi ka mag-aanak. Siguro kung meron man mahihirapan ka. Base sa mga test na ginawa ko, may kondisyon ka na nagiging sanhi ng hirap mong pagbuntis. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang case. Maraming kababaihan din. Pero oo, may ilan nga na talagang hindi na nga magkakaroon pero meron din naman na nabibiyayaan. Pag-uwi hindi malaman ni Joy kung paano sasabihin ito kay Adrian. Alam niya kasing malulungkot ito at mag-isip. Ayaw na nga niyang sanang dagdagan pa ang isipin ito dahil alam niyang marami ng problema ang asawa. Ngunit nangako nga sila sa isa't isa na walang lihim silang itatago. Kamustang trabaho? Pagsalubong nga ni Joy kay Adrian at agad itong inasikaso. Hayun, ayos naman ang mga meeting sa mga investors kaya lang nakakapagod talaga eh. Buti na lang may maalaga akong asawa. Husus, pinola mo pa ako. Sige na maupo ka na dyan at ipagbahain na kita para makakain na tayo. Saad nga ni Joy at agad na kinuha ang mga pagkain para magsimula na silang kumain. Mahal, may problema ba? Kanina pa kasi kita nakikitang tulala eh. Pwede ka namang magsabi sa akin, hindi mo naman kailangan sarilihin yung problema mo. Nag-aalala lang sabi nga ni Adrian kay Joy at tinabihan ito. Napabuntong hininga na nga lamang si Joy bago tumingin ng diretso kay Adrian. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan. Alam ko kasi ang dami mo nang iniisip. Ayoko namang makadagdag pa sa mga problema mo. Come on, mahal. Huwag mong isipin na nakakadagdag ka sa mga problema ko. Mag-asawa tayo. Kung may problema ka, handa akong damayan ka para masolve yan. Hindi ka nag-iisa sa lahat. Dadamayan kita. Kasi, nagpunta ako sa doktor eh. Tapos, nagpatingin ako ng ilang mga tests. Hindi ko muna sinabi sa'yo kasi sabi ko, saka ko nalang sasabihin kapag lumabas na yung results. Panimula nga ni Joy. Tahimik namang nakikinig si Adrian at nakatingin dito. Ang sabi ng doktor, may posibilidad daw na hindi na ako magbuntis. Or kung meron daw baka mahirapan. Pero di ba Adrian, ang tagal na nating sinusubukan para magkaroon ng anak. Pero wala talaga eh. Ayoko mawala ng pag-asa. Pinipilit ko na wag mawalan pero, ewan ko, para bang lahat na lang. Ipinagkakait sa akin ng mundo. Umiiyak nga, napagkukwento pa ni Joy. Agad naman siyang niyakap ni Adrian. Labis na nadudurog ang puso niya sa nakikita niyang kalagayan ng asawa. Shh, ayos lang yun. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Kung sa tingin mo lagi kang pinagkakaitan ng mundo, hayaan mo. Basta palagi mo lang iisipin na ako. Hindi kita iiwanan. Pagkaisahan ka man ng lahat, mananatili ako sa tabi mo at paghahawakan ang sinabi ko sa harap ng simbahan. Makalipas ang ilang linggo. Oh, wala pa rin kayong anak? Wala pa rin akong apo. Hindi na nga ako nakailam sa inyo ng anak ko dahil nga hampas lupa ka pero anak lang hindi mo pa maibigay kay Adrian?
Anong klaseng asawa ka? Pangiinsulto pa nga ni Luisa kay Joy. Kasalukuyang bumisita nga ito sa bahay ni Joy at Adrian. Nagkataon naman na lumabas nga si Adrian upang bumili ng mga stocks. Nanatili namang nakayuko si Joy at pinipigilan na lumabas ang luha. Sila pa lang kasi ni Adrian ang nakakaalam na baka mahirapan nga itong magkaanak. O baka naman sinasadya mo na hindi bigyan ng anak si Adrian. Alam mo, una pa lang talaga alam ko nang nasa loob ang kulo mo eh. Kaya siguro una pa lang hindi na kita gusto. Hindi ko naman po ginuston hindi magkaanak agad. Hindi naman po madali eh. Sinusubukan naman po namin. Nanginginig nga ang boses ni Joy. Ngunit tumawa naman ng sarcastic si Luisa. Yang mga palusot mo na ganyan. Alam ko na yan. Alam mo Iha, sa dami ko ng nakasalumuhang tao alam ko kung sinong nagsisinungaling at kung sino yung mga tao na nagbabait-baitan lang at isa ka na doon. Mom? Gulat na tanong nga ni Adrian nang makita ang ina nito. Nagmamadali nga siyang lumapit kung nasaan si Joy at si Luisa. Agad ni inilayo nga ni Adrian si Joy kay Luisa. Oh, Adrian, saan ka galing? Napabisita lang naman ako dito. Akala ko kasi ikaw ang sasalubong sa akin kaso, hindi pala. Hay nako sayang, nasira tuloy ang maganda kong araw. Ma'am, mag-usap na lang po tayo sa labas. Ayusin ko lang po tong mga pinamili ko. Mahal, umakyat ka na lang muna sa taas. Ma'am, wala man lang kayong pasabi na dadalaw ka pala. Sabi ni Adrian sa ina nito habang magkausap nga sila. Napairap naman si Luisa tumingin ulit sa anak. Actually, wala naman talaga akong balak. Kaya lang nakita ko si Kim and tinatanong ko sa kanya kung kailan na ba kayo magkakaanak. Hay nako, naisipan ko na pumunta dito kaya lang yung hampas loop. Hindi nga natapos ni Luisa ang sasabihin. Nang biglang, Mom, stop. Pwede bang tigilan niyo siyang tawagin ganyan? Asawa ko siya. Kasal kami kaya irespeto niyo siya. Oh, tapos? Anong gusto mong gawin ko? Magbago ang tingin ko sa kanya. No! Napailing na nga lamang si Adrian. Pwes, kung puro panlalait lang naman po ang gagawin niyo sa asawa ko, mas mabuti pa pong umalis na kayo. What? Panlalait? No, nagsasabi lang ako ng totoo. By the way, katulad nga ng sinasabi ko, hinahanap ka sa akin ni Kim. So sinabi ko sa kanya na you are fine, saka kasal ka na. Nagulat siya kasi hindi raw siya invited. And then she also asked me if may anak ka na raw. And sabi ko naman, wala pa. Kailan nyo nga babalak magkaroon ni Adrian? Hindi ka ba mabigyan ng asawa mo ng anak? Wala talagang kwentang babaeng yan. Ay, bakit po ba kayo puro anak-anak? Masaya naman po kami ha. Nagmamahalan po kami kung magkakaroon man kami ng anak, alam namin ipagkakaloob sa amin yun. You don't need to pressure us. Bakas ang inis nga sa boses ni Adrian, ngunit tumawa lamang si Luisa. Masaya? Sigurado ka na dyan. Eh ano tong mga nakuha ko na nagpa-test si Joy at alam mo ang results? May possibility na hindi nga siya pwedeng magkaanak. So masaya ka pa rin doon. Ano nga ulit yung pangarap mo dati? Magkaroon ng anak, di ba? Magkaroon ng masayang pamilya. Matutupad pa kaya yon? Alam mo, kung hindi mo na sana pinakawalan si Kim noon, edi sana masaya na kayo ngayon. Siguro may anak na rin kayo. Saka alam mo ba na ang daming tao na pinag-uusapan na kayo? Yang hindi nyo pagkakaroon ng anak, yung walang kwenta mong asawa. Hindi ka ba nahihiya? Napailing na nga lamang si Adrian at napabuntong hininga ng malalim. Wala po akong dapat ikahiya. Kung ano man ang meron sa amin dati ni Kim, tapos na yun. Yung sinasabi niyo na pangarap, pwede namang magbago ah. Para na rin po sa kalaman niyo. Wala po akong pinagsisihan sa mga naging desisyon ko. Mahal ko si Joy at wala nang makakapagpabago doon. Oh, come on son. Huwag mo nang lokohin pa ang sarili mo. Kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo at makipagbalikan ka kay Kim. Habang may oras pa. Sa kanya magkakaroon ka ng masayang pamilya.
na noon mo pa hinahangad. Ma'am, just stop! Kung paulit-ulit nyo lang po na ipagpipilitan yan, umalis na lang po kayo. Kung gusto nyo talagang maging kabilang si Kim sa pamilya natin, buhayin nyo ng paborito nyong anak at silang dalawang ipakasal nyo. Galit na sabi pa nga ni Adrian. Agad namang dumapa ang palad ni Luisa sa pisngi ni Adrian. Wag na wag mong idadamay ang kuya mo sa mga walang kwentang bagay. Ano? Paborito? Hanggang ngayon ba naman hindi pa rin nawawala ang pagkainggit mo sa kanya? Oo, sabihin na natin na totoo. Paborito ko ang kuya mo dahil ibang iba siya sa iyo. At kahit anong gawin mo, hindi mo siya magiging katulad. Walang modo. Galit din na sabi nga ni Luisa at agad umalis nga sa bahay ni Adrian. Tinignan lamang ni Adrian ang ina nito na paalis na. Wala na nga siyang naramdaman na kahit na anong sakit. Dahil hindi naman yun bago sa kanya. Lingid naman sa kalaman ni Adrian na narinig nga ni Joy lahat ng pinag-usapan nila. Hindi maiwasan ni Joy na maawa sa asawa ngunit wala naman siyang magawa. Nang makali si Luisa, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Joy, nalapitan ang asawa nito. Halatang problemado ito at wala sa sarili. Adrian, may problema ba, mahal? Tawag nga ni Joy sa asawa. Agad namang naiba nga ang itsura ni Adrian nang makita ang asawa. Napangiti ito at bumuntong hininga muna bago umiling. Pagod lang. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. Kumain muna tayo. Magluluto lang ako ng ulam. Sabi nga ni Joy at agad na umalis para magluto ng pagkain. Habang naghahanda ng pagkain, naramdaman ni Joy na nasa likod nga niya si Adrian. Samoy pa lang alam ko ng masarap. Tulungan na kita. Saad nga ni Adrian. Mabilis lamang lumipas ang mga araw, hindi pa rin maalis sa isipan ni Joy ang narinig niyang pag-uusap nina Luisa at Adrian. Iniisip nito na baka nga tama to. Baka nga maaari nang makatulong si Kim upang magkaroon ng anak si Adrian. Handa naman siyang magpaubaya para sa ikakasaya ni Adrian. Mahal, paano kung tama nga ang mommy mo? Tanong nga bigla ni Joy. Kunot noon namang napatingin si Adrian sa asawa at may bahid ng pagtataka. Hindi ko naman sinasadya na marinig ang usapan niyo ng mommy mo pero paano kung balikan mo na lang kaya si Ki? Hindi na nga natuloy ni Joy ang sasabihin niya nang magsalita si Adrian. Nang may diin nga ito. Naririnig mo bang sinasabi mo? Alam mo naman na mahihirapan akong magbuntis, diba? Saka isa pa. Alam ko rin na gusto mo nang magkaroon ng pamilya. At hindi ko maibibigay ang gusto mo. Masaya naman tayo ah. Diba? Bakit? Bakit mo nasasabi yan? Ayos lang sa akin kung kailan ibigay. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo yun. Humanap na lang kaya tayo ng pwedeng maging surrogate mother. Kasi gusto ko rin yung maranasan. Gusto ko rin maranasan kung paano mag-alaga ng bata. Kung paano magpalit ng diaper. Kung paano Agad na ngang niyakap ni Adrian si Joy. Umiyak nga ito kaya naman labis din na nasasaktan si Adrian. Makalipas ang 2 linggo. Adrian, mahal? Hinahanap ka na ba? Nakangiting tanong nga ni Joy sa asawa nung umuwi nga ito galing trabaho. Inakon na kasi ni Adrian ang paghahanap ng magiging surrogate mother para sa anak nila. Meron na. Si mommy nga lang ang pumili pero kung gusto mo naman, pwede pa tayong humanap ng iba. Umiling nga si Joy. Hindi na. Kung ayos lang naman sa'yo, ayos lang din sa akin. May tiwala naman ako sa'yo eh. Saka mami mo yun, baka sumama na naman yung loob sa atin kapag ginayawan natin ang pagtulong niya. Hayaan mo na si mommy. Ganun naman talaga yun. Kung gusto mong mamit siya, pwede ko namang papuntahin bukas dito sa bahay. Kim yung pangalan niya. Ah, Kim. Hindi na. Baka maabala pa siya. Saka na lang. Sad nga ni Joy. Ngunit ang totoo gusto nga niya itong makita. Tingin niya kasi ay iisa ang Kim na binanggit noon ni Luisa at ang Kim na magiging surrogate mother daw ng anak nila. Saka nga pala, yung about sa pag-aalaga once na nagawa na yung procedure. Dito ba muna sa atin patitirahin para mas maalagaan ng mabuti? Depende kung anong gusto mo.
Pero trabaho naman niya na siyang mag-alaga sa magiging anak natin, pero kung talagang gusto mo, sige. Ako nang magsasabi sa kanya about dyan. Matapos ang mga isinagawang proseso, ay tuluyan na nga ring naisagawa ang embryo transfer. At nang makumpirma na tuluyan na nga, nabuo ang bata sa sinapupunan ni Kim, pinatira nila ito sa kanilang bahay upang mabantayan siya ng mabuti. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa unang araw ni Kim sa bahay, malinis at maaliwalas ang silid na inihanda nila Joy at Adrian para sa babae. Kahit na anong pilit nga ni Joy na ituring ito bilang isang normal na sitwasyon, may kung anong bigat sa kanyang dibdib nang makitang magkasama nga si isang bubong, ang dating magkasintahan. Ang dating kasintahan ng kanyang asawa, kasama nila ngayon. Sa pagkainan tahimik na kumakain ng tatlo. Binabasag lamang ng tunog ng kubyertos ang nakakailang na katahimikan. Kim, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi ha. Gusto naming siguraduhin na komportable ka dito pati na nga rin ang baby namin. Salamat, Joy. Napakabait niyo sa akin ni Adrian. Hindi ko inaasahang magiging ganito pala kayo ka-welcoming. Nakangiting sambit ni Kim. Saka sumubo nga ng pagkain. Lumapit si Adrian kay Kim at iniabot ang isang baso ng gatas. Para kay baby Kim. Alagaan ka namin dito kaya huwag kang mag-alala. Pagkaraan ng ilang araw napansin nga ni Joy, ang tila pagiging palagay nga ng dalawa sa isa't isa. Minsan nauhuli nga niyang nakangiti si Kim kay Adrian na parang hindi niya maipaliwanag. Minsan naman nagkakasabay nga silang magtawanan na parang hindi nga siya makarelate sa kanila. Madalas na rin kung bumisita nga si Luisa sa bahay ng mag-asawa at halata na sobrang malapit nga si Luisa at Kim sa isa't isa. Kung kaya't hindi maiwasan ni Joy ang masaktan. Iniisip niya kung paano kaya kung ganoon sila ka-close ng mother-in-law niya. Isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, napansin niyang lumabas si Kim sa kusina at nagtungo sa kanilang bakuran, kung saan naroon si Adrian na halatang may tinatapos pa na trabaho. Maingat namang lumapit si Joy upang hindi nga siya mapansin ng mga ito. Nakakaabala ba ako? Hindi naman. May kailangan ka ba? Tanong naman ni Adrian at agad na isinantabi ang ginagawa. Wala naman. Naisip ko lang bigla na grabe pala talaga ang tadhana at panahon no. Akalain mo yun? Pinagtagpo ulit tayo. Tapos naalala ko pa noon sabay tayong nagplano na bubuo ng pamilya. Meron naman. Anak mo at anak ko na rin naman. Ang kaso lang, alam ko na paglabas ng bata na to, ay maalis na ulit ako sa buhay mo. Ang hirap lang tsaka ang sakit isipin. Pumuntong hininga si Adrian. Alam kong mahirap ito para sa ating lahat, Kim. Pero gusto kong gawin ang tama. Para kay Joy, para sa pamilya namin. Para sa pamilya natin? Natatawang sabi pa nga ni Kim ngunit nawala yun. Nang makita nito na hindi tumawa si Adrian, kaya agad nga niya namang binawi ang kanyang sinabi. Joke lang. Ito naman hindi mabiro. Pero mahal na mahal mo yung asawa mo, no? Naalala ko tuloy. Na ganyan ka rin sa akin noon. Nanlaki ang mata ni Joy sa narinig. Bakit ba ayaw na lamang tumigil ni Kim? Bakit pilit pa rin nitong binabalik kung ano ang meron sa kanila noon ni Adrian? May hindi magandang kutob na sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung napaparanoid lang ba siya o talagang totoo ang kutob niya sa babae. Matapos ang ilang linggo ng paninirahan ni Kim sa bahay ni na Joy at Adrian, unti-unting lumalala ang kutob ni Joy. Noong una, inisip niyang paranoid lang siya. Ngunit habang tumatagal, mas napapansin niya ang mga maliliit na bagay. Katulad na lamang ng madalas, agpalihim na sulyapan ni Kim at Adrian. Ang pagngiti nila sa isa't isa na tila may lihim na naiintindihan. Nagsimula rin siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sa tuwing naiiwan ang dalawa sa bahay. Kailangan niya kasing mamili ng mga stocks sa bahay at hindi na rin niya inaabala pa si Adrian dahil alam niya namang pagod ito sa trabaho kung kaya't siya na ang nagprepresenta
Gabi na nang maalimpungatan si Joy mula sa mahimbing na tulog. Inabot niya ang tabi ng kama ngunit wala si Adrian doon. Napakunot naman ang kanyang noo. Adrian? Tawag nito ngunit walang sumagot. Sinilip naman niya ang banyo at wala rin. Pagtingin niya sa oras ay 2:00 na ng madaling araw, kaya labis ang taka niya kung saan pumunta ang asawa niya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Tahimik ang paligid. Pababa na sana siya ng matanaw na tila ay tao sa balcony, kaya't agad niyang sinilip iyon. Maingat ang kanyang mga hakbang habang papalapit. Hindi siya sigurado kung anong eksaktong inaasahan niyang makita, ngunit hindi niya inaasahang marinig ang tinig ni Kim. Hindi mo ba minsan naiisip na kung hindi lang tayo naghiwalay noon, baka tayo pa rin ngayon? Na baka atin na talaga tong bata na dinadala ko. Na tayo talagang magiging pamilya. Mahinang boses nga na saad pa nga ni Kim. Narinig nga ni Joy. Narinig niya naman ang buntong hininga ni Adrian. Kim, alam mong hindi na natin dapat pag-usapan yan. Ilang taon na rin ang nakalipas. Kung ano man ang nangyari sa atin noon meron sa atin dati, lahat ng yun tapos na. Past is past. Huwag mo nang ibalik ang mga bagay na matagal nang wala. Si Joy ang asawa ko ngayon. Magiging magulang kami ng batang dinadala mo at siya ang mahal ko. Mariin naman na saad ni Adrian. Oo nga, pero aminin mo, may parte sa'yo minsan hinahanap pa rin ako. Na minsan alam kong iniisip mo na sana. Palagi akong nasa tabi mo. Napatigil nga si Joy pakaramdam niya. May kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit pinilit nga niyang pigilan ng emosyon. Kim, tama na. Huwag mo akong ilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi na nga kita mahal. Kasal na ako. Kailan mo ba maiintindihan yon? Saka ano bang ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ba dapat nagpapahinga ka pa? Makakasama yan sa bata. Bakas ang inis nga sa boses ni Adrian ngunit ipinagsawalang bahala ngayon ni Kim at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan, Adrian. Pero alam ko at kita ko sa mga mata mo na hindi mo ako kayang tignan nang hindi mo naalalang dati. Halos hindi makahinga si Joy sa narinig niya. Alam niyang hindi naman sumagot si Adrian ngunit hindi niya rin ito itinanggi. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa loob ng kwarto nila at pinipigilang bumagsak ang luha. Kinabukasan parang wala lang nangyari. Bumalik nga sa normal ang lahat at kahit paano'y pilit na bumalik sa normal si Joy. Pinilit niyang ngumiti kay Kim at pilit nga rin niyang kinakalimutan ang narinig kagabi. Ngunit sa loob niya may unti-unting sumisibol na takot. Hanggang sa isang araw isang bagay ang tuluyang bumasag sa natitira niyang kumpiyansa. Habang nagliligpit nga siya sa sala, nakita niyang naiwan nga ni Kim ang kanyang cellphone sa mesa. Wala naman talaga siyang intensyong mangialam. Ngunit biglang dumating nga ang isang text message mula kay Adrian. Kamusta ka? Gusto mong lumabas muna tayo saglit? Gusto ko lang humingi ng sorry. Don't worry, ako nang bahalang magsabi kay Joy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Joy. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, magagalit o masasaktan. Hindi niya alam kung paano siya magtatanong kay Adrian nang hindi siya magmumukhang isang asawa na selosa at walang tiwala. Samantala mabilis nga na lumipas ang panahon. Makalipas ang 7 buwan, malaki na ang tiyan ni Kim kung gaya't hindi maiwasan ni Adrian na matuwa. Palagi rin itong excited umuwi dahil gustong-gusto nga nitong maramdaman ang paggalaw ng kanyang anak. Habang lumilipas nga ang mga araw at habang nasa kanila pa rin, nakatira si Kim, hindi maalis ang dalang bigat sa puso ni Joy. Sinubukan niyang magpakatatag, ngunit habang patuloy nga niyang pinagmamasdan ng kilos ni Adrian at Kim, lalong lumalalim ang kanyang hinala. Hindi lang ito basta pagiging mabait ni Adrian kay Kim. Bilang surrogate mother, may hindi siya maipaliwanag na tensyon sa pagitan ng dalawa. Isang hapon habang abala siya sa pagluluto sa kusina narinig niya ang maihinang bulungan mula sa sala. Dahan-dahan nga siyang sumilip.
sa dalawa at nakita nga niya ang dalawang nag-uusap. Nakaupo sa sofa si Kim. Hawak ang tiyan na may bahaging ngiti sa labi. Katabi nga niya si Adrian. Nakayuko at seryosong mukha. Paano nga talaga kung tayo na lang bumuo ng pamilya? Paano kung angkinin ko talaga ang batang to? Parang hindi ko na talaga kayang mahiwalay sa kanya, Adrian. Napamahal na ako sa dinadala ko. Nanigas nga si Joy sa narinig na sinabi ni Kim. Gusto niyang sumabay sa usapan ngunit gusto rin niyang marinig ang sasabihin ni Adrian. Ano bang iniisip mo? Ang ng bata? Gusto mo na tayong bumuo ng pamilya? Kim naman, ibigay mo naman na sa amin. Pagkatapos naman ito, ayos na ulit. Pwede ka na ulit bumalik sa normal na buhay mo. Masaya naman kami eh. Huwag mo namang sirain yun. Masaya ka? O sinisikap mo lang maging masaya? Halatang panginis sa boses ni Kim. Tumigil ka na, Kim. Kahit kailan, hindi ako magtataksil kay Joy. Napakuyumang kamao ni Joy. Hindi na nga niya kayang makinig pa. Dahil kitang-kita nga niya kung paano inaakit ni Kim ang kanyang asawa. Alam niya na nung una pa lang dapat hindi na nga siya pumayag sa ganitong setup. Pero gusto lang naman niyang maging masaya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Huminga siya ng malalim at marahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Anong pinag-uusapan niyo? Narinig ko kasi na tumaas ang boses ni Adrian eh. Kunwaring walang alam na sabi na nga lamang ni Joy. Nagulat naman si Adrian at Kim. Agad na bumalikwas si Adrian habang si Kim nagkunwaring inosente. Joy, wala lang. Huwag mo kong gawing tanga, Kim. Narinig ko ang lahat. Nanatiling tahimik si Adrian halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag nga ang sitwasyon. Joy, hindi ito. Hindi ano, Adrian? Hindi mo ako niloloko? Hindi mo ako sinasaktan sa ganitong paraan? Sinasabi ko na nga be. Una pa lang talaga dapat hindi na ako nagtiwala sa babaeng to at sa ina mo. Joy, bakit parang ang sama ko? Hindi ba ako lang naman ang tumulong para magkaroon kayo ng anak? Hindi ko naman intensyon na guluhin kayo ah. Pagtatanggol ni Kim sa sarili. Napahiling si Joy. Talaga ba, Kim? Hindi mo intensyon? Bakit mo siya tinatanong? Nung nakaraan lang. Kung paano, kung hindi kami nagkatuluyan at kung paano kayo ang bumuo ng pamilya. Kasi ano? Kasi may balak ka. Walang naisagot nga si Kim. Samantalang si Adrian tila hindi pa rin makahanap ng tamang salita. Diba? Tinapat ko kayo bago tayo pumasok sa ganitong setup. Kung may nararamdaman pa ba kayo sa isa't isa bago natin gawin to? At sabi mo, Kim, wala na. At syempre ganun din si Adrian dahil alam ko na kung mahal niya. Sa puntong yun napagtanto nga ni Joy na hindi lang si Kim ang may kasalanan. Si Adrian din. Kung bakit pumayag nga ito na ang ex nga niyang maging surrogate mother ng kanilang magiging anak. Bakit hinahayaan niya ang ganito? Adrian, sagutin mo nga ako. May nararamdaman ka pa ba para kay Kim hanggang ngayon? Nanginginig na ang boses ni Joy ngunit pinili niyang magpakatatag. Ilang segundong katahimikan ang namayani. Sa katahimikang yon parang biglang nagbagsakan ng lahat ng kinatatayuan ni Joy. Joy, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Mahinang boses nga ng sagot ni Adrian. Ngunit alam ni Joy sa sarili na baka nga nakakit na nga si Adrian dito. Parang ang may tumarak sa kanyang puso. Humakbang siya paatras. Pilit na nilalabanan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. Siguro kailangan ko munang lumayo. Dahil hindi ko kayang makisalo sa damdamin mong hindi ka sigurado. At saka, kung nire-respeto niyo ako magina dapat hindi niyo ginawa to. Tinanong ko naman kayo, diba? Tinanong ko kayo kung sino yung Kim pero hindi kayo sumagot. Nilihim niyo sa akin na siya pala ang ex mo. Ang ex mo pala ang magiging surrogate mother mo. Tumalikod siya at agad naglakad palayo.
Narinig niya na tinawag pa nga siya ni Adrian ngunit mas binilsan na nga lamang niya ang paglakad. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung babalik pa siya. Kahit na madilim sa labas, hindi yun alintana ni Joy. Patuloy lamang siya sa pagtakbo. Hindi niya sigurado kung saan siya pupunta. Basta ang alam niya, hindi niya kayang manatili doon. Habulin na nga sana siya ni Adrian ngunit hinawakan ni Kim ang braso nito. Hayaan mo siya. Kailangan niyang mag-isip, diba? Baka lalo lang mapasama kung kakausapin mo pa siya ngayon. Nagpumigla si Adrian mula sa pagkakahawak ni Kim at mabilis na sumunod kay Joy. Malayo-layo na nga rin ang narating ni Joy at hindi niya alam kung nasaan na siya. Masyadong magulo ang utak niya ngayon, kung kaya't wala siyang pakialam sa ibang bagay. Makalipas ang ilang minuto, na naroon siya. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Joy. Mahinang saad nga ni Adrian. Halos nanlumo nga siya nang marinig ang boses ni Adrian ngunit nanatili pa rin siyang nakayuko. Alam mo ba? Kung anong pakiramdam ng ipaglaban ng isang bagay na hindi mo na sigurado kung iyo pa? Hindi ka agad sumagot si Adrian. Kung kaya't nagsalita muli si Joy at mababakas na ang galit sa kanyang boses. Bakit hindi mo agad itinanggi, Adrian? Bakit hindi mo agad sinabi na ako lang ang mahal mo? Bakit hindi ka man lang nagsinungaling? Joy, hindi naman sa ganun. Agad na humarap nga si Joy kay Adrian. Nasaktan din si Adrian sa nangyayari sa kanila ngayon ni Joy. Lalo pat, ngayon niya lang ito nakita na masaktan ng sobra-sobra. Hindi sa ganun. Eh ano? Paano mo ipapaliwanag ang sinabi mo kanina? Hindi mo alam kung may nararamdaman ka pa para kay Kim? Pumikit si Adrian, halatang naguguluhan. Sumagot nga ito ng mahinang ngunit bigat ang naramdaman niya. Alam naman talaga niya ang sagot, na si Joy talaga ang mahal niya. Napatayo na nga lamang si Joy. Hindi makapaniwala nga si inaakto ni Adrian. Mahal kita, Joy. Pero hindi na nga natapos ni Adrian nang sasabihin ito nang mapait nga na tumawa si Joy. Pero ano, Adrian? Pero parte pa rin siya ng buhay mo? Pero may nararamdaman ka pa rin sa kanya? Sabihin mo, Adrian, dahil gusto kong marinig mula sa inyo mismo. Tahimik si Adrian at sa katahimikang yun narinig nga ni Joy ang masakit nga na sagot. Ang kawalan ng kasagutan. Hindi na nga niya napigilan pa ang pagpatak ng kanyang luha na paatras na nga lamang siya. Tila nawalan nga ng lakas. Ayoko na. Suko na ako, Adrian. Hindi ko kayang makisalo sa isang pusong hindi ako sigurado kung akin pa. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin pero pagod na ako. Huling sabi nga ni Joy at agad siyang tumalikod at agad na tumakbo paalis, muling iniwan nga si Adrian. Ngunit bago nga siya tuluyang makaalis ng diretsyo, isang tinig nga ang nagpahinto sa kanya. Alis ka na ba, Joy? Hindi mo man lang pa ipaglalaban si Adrian? Tanong nga ni Kim habang nasa loob ng sasakyan at nakababa ang bintana. Napalunok si Joy. Dahan-dahan niyang tinignan sa mata si Kim. At doon niya nakita ang matagal na nga niyang kinatatakutan. Ang kumpiyansa sa mata nito. Kasi kung hindi mo kayang ipaglaban ng asawa mo, baka may ibang gagawa. Bakit mo ba ginagawa to, ha? Ikaw rin. Nanginig na nga lamang ang kamay ni Joy sa galit. Hindi siya sigurado kung anong mas masakit. Ang mga salitang binitawan ni Kim o ang katotohanang hindi kaagad nakapagsalita sa Adrian sa tanong niya kanina. Ang alam lang niya, ito na ang simula ng isang laban na hindi na nga niya inaasahan. At hindi siya sigurado kung paano niya ito ipaglalaban. O kung dapat pa nga niyang ipaglaban gayong sinabi na nga niya kaninang pagod nga siya. Hindi kumurap si Joy habang nakatitig kay Kim. Sa kabila ng lamig at lalim ng gabi, parang may nagbabagang apoy sa pagitan nilang dalawa. Anong gusto mong palabasin, Kim?
Mahina ngunit bakas ang talim sa bawat salitang binitawan ni Joy. Bahagya namang natawa si Kim at tumiling-hiling. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung talagang kaya mong ipaglaban si Adrian. Napakunot noo si Joy. At sino ka para magdikta kung paano ko ipaglaban ang asawa ko? Sagot nga ni Joy kay Kim. Nagkibit balikat na nga lamang ito at tila inaantay pa ang reaksyon ni Joy. Hindi ko alam, pero alam kong hindi ka sigurado kung ikaw pa rin ang pipiliin niya. Bumigat ang dibdib ni Joy. Hindi siya makasagot. Hindi dahil tama si Kim, kundi dahil kahit siya, hindi nga niya alam kung may natitira pang laban. Maya-maya lang naramdaman na nga niya na may tao muli sa likod niya. Hindi niya yun nilingon dahil alam niyang si Adrian naman yun. Tama na Kim. Bakas ang pagod sa mga boses ni Adrian. Mahina ito ngunit sapat lang para marinig. Ngumiti naman ito kay Adrian at parang wala nga lang nangyari. Bakit? Totoo naman, di ba? Kung sigurado kang mahal mo si Joy, bakit hindi mo kagad sinagot ang tanong niya kanina? Napatingin nga si Joy kay Adrian, hinihintay ang sagot nito. Hindi madali ang sitwasyong to. Huwag mong palalain. Napailing na nga lamang si Joy at puno ng panlulumong boses. Hindi madaling pumili? Sa ilang ulit nga ng pagkakataon, hindi muling nakapagsalita si Adrian. Tumalikod si Joy. Mabilis nga na bumalik sa bahay. Hindi niya lintana kung ano pang pinagtatalunan ng dalawa sa labas. Ang alam lang niya, wala na nga siyang lakas makinig at wala na siyang pakialam doon. Kinabukasan tahimik ang buong bahay. Walang imikan sa pagitan nilang tatlo. Umupo nga si Joy sa hapagkainan at nagsimulang mag-almusal. Kahit wala siyang gana, ilang saglit pa lumabas nga si Adrian mula sa kwarto at naupo sa tapat niya. Joy, hindi siya sumagot. Ayaw mo ba talagang pag-usapan to? Ibinaba ni Joy ang kutsara at tinignan siya ng diretsyo. Ikaw ba, Adrian? Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan? Bumuntong hininga naman si Adrian at halatang hirap sa sitwasyon. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ka? O hindi mo lang inaasahan na ganito ang mangyayari? Napatingin si Adrian sa kanya. Tila nagugulat nga sa bigat ng mga salita ni Joy. Walang nagawa si Adrian kundi ang manahimik. Biglang pumasok naman si Kim sa dining room at may ngiting pilit nga sa kanyang labi. Tila wala siyang pakialam sa nangyari kagabi. Good morning, ang tahimik niyo naman. Tila nangasar pa nga na saad nito. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Joy at mainit nga ang tingin kay Kim. Hindi niya alam kung paano nga niya natiis ang mga nakaraang pangyayari pero ngayong mas malinaw na nga ang lahat. Isang bagay ang sigurado niya. Hindi siya papayag nga na basta na nga lamang mawala ang lahat para sa kanya. Tumingin siya kay Kim sa mga mata na may malamig na tonong nagsalita. Kim, ilang buwan na nga bang pinagbubuntis mo? Nagkatinginan nga si Adrian at Kim halatang nagulat sa tanong. 7 buwan pa lang. Pag-aalangan nga ang sagot nga nito. Tumango naman si Joy at ngumiti. Mabuti naman. Ibig sabihin nun, 2 buwan na lang bago ka mawala sa buhay namin. Hindi na ako makapaghintay. Napatingin si Kim sa kanya. Tila naiinis nga sa sinabi niya at parang naging palaban na nga talaga si Joy. Ngunit ngumiti lamang ito ng mapanukso. Sigurado ka ba ron, Joy? Paano kung hindi? Kasi di ba sabi mo kagabi, hindi mo alam kung ipaglalaban mo pa si Adrian? Hindi natinag nga si Joy. Panahon na para ipaglaban kung ano ang para sa kanya talaga. Tama ng pagiging martir. Diretso pa rin itong nakatingin dito. Oo, pero tingin ko magbabago ang isip ko. Saka isa pa, sigurado akong hindi ako matatalo sa isang taong panggulo lang sa buhay namin. Simula pa lamang. Hindi natinag si Joy sa titig nga ni Kim. Alam niyang gusto niyang paikutin ng babae pero hindi siya papayag. Matagal nga siyang nanahimik pero hindi ibig sabihin na isusuko siya. Hindi siya yung nasa telenovela
na magpapaapi na lang ng basta-basta. Napakunot noon si Kim. Di ba ang sabi mo nga, 2 months na lang at aalis na ako sa bahay niyo. What if ayoko pa? Gusto ko rin kasing mag-alaga ng anak ko eh. Itong dinadala ko at makita siyang lumaki. Kaya siguro dito muna ako. Ganun ba? Ano ka ba naman? Kahit malayo ka, ipapadala ko ang mga gamit ng diaper ng baby pati pictures. Kung gusto mo may video pa kada araw para naman makita mo siya kung paano siya lumaki. Kaya wala ka ng dahilan para hindi umalis. Mapangasar na sabi pa nga ni Joy. Pero hindi lang naman ikaw ang magdedesisyon. Siyempre si Adrian din. Kung pwede sa kanya na magstay ako rito, edi I will stay. Sambit pa nga ni Kim kung kaya tagad na napatingin si Joy kay Adrian na hinihintay ang sagot. Kim, pwede ba? Tumigil ka na. Kung ayaw ng asawa ko na magstay ka rito, ayoko rin. Saad naman ang deretsahan ni Adrian. Grabe naman. Parang hindi mo ko minahal. Hindi pa man natatapos ang sabi nga ni Kim. Sagot na nga ni Joy. Alam mo, sa tingin ko gusto mo lang gamitin yung bata pero alam ko namang iba ang pakay mo. Kaya gusto mong magstay dito. Gusto mo ulit ahasin ng asawa ko. Napalingon si Adrian sa kanya. Halatang hindi inaasahan ng diretsahang akusasyon. Ikaw, Adrian, sabihin mo nga sa akin, nagkukunwari ka lang ba ulit na kung ayaw ko ay ayaw mo rin? O baka naman gusto mo pa rin siyang magstay dito pero hindi mo masabi? Hinihingal na tanong pa nga ni Joy. Dala nga ng galit, habang napasandal naman si Kim sa upuan at tila nag-e-enjoy sa eksena. Hirap na hirap siyang sumagot, Joy. Hindi ba malinaw pa sa sikat ng araw ang sagot niya? Sumiklab nga ang galit sa dibdib ni Joy. Mabilis niyang itinulak sa upuan at tumayo. Kung hindi mo ko masagot ngayon, Adrian, baka ako na lang dapat magdesisyon para sa atin. Agad namang tumayo si Adrian at hinawakan ang kamay ni Joy. Joy, huwag kang gumawa ng desisyon nang hindi mo muna ako pinapakinggan. Hindi mo kailangan ipaliwanag, Adrian. Dahil minsan, ang katahimikan mo na ang pinakamatinding sagot. Nakita niyang kumiyom ang kamao ni Adrian. Halatang pinipigilan ng emosyon. Pero bago pa ito makasagot, nagsalita si Kim at sinigurado niyang mas lalo pang mag-aapoy ang sitwasyon. Alam mo, Joy, siguro kaya hindi ka agad makasagot si Adrian kasi tama ka. Kim, lumalampas na ang linya mo. Alamin mo kung saan ka dapat lumugar. Galit na sabi nga ni Joy. Hinaplos naman ni Kim ang tiyan niya at mas ginalingan nga ang pangiinis. Ipinagbubuntis ko ang anak ni Adrian, Joy. Itong bata na to? Kung iiwan mo lang din naman si Adrian, pwede naman kaming dalawang magpalaki sa kanya. Kasi sa akin rin naman siya galing, di ba? Hindi nakapagpigil si Joy, mabilis nga siyang lumapit kay Kim at tinutok nga ang daliri sa mukha nito. Makinig kang mabuti, Kim. Hindi ako tanga. Yan ang plano mo? Sige, manigas ka. Kasi kahit kailan hindi ko gagawin yon. Hindi kita papayagang sirain ang pamilya ko. Nagkibit balikat na nga lamang si Kim at natatawang umalis, ngunit bago pa siya makaalis, ay nag-iwan muna siya ng mga salita na mas nagpatibay ng loob ni Joy. Makalipas ang 2 buwan, mabilis lamang lumipas ang mga araw at linggo, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nawala nga ang tensyon sa pagitan ni Kim at Joy. Lumalapit na nga rin ang panganganak nga ni Kim at ilang araw na nga lamang ay inaasahan na ang panganganak nito. Hanggang sa isang gabi malakas nga ang sigaw na gumising kay Joy mula sa mahimbing na pagtulog. Agad niyang binuksan ng ilaw at nagmamadaling lumabas. Naabutan niya rin si Adrian na palabas ng kwarto. Manganganak na yata ako! Hindi may paliwanag nga ang saad nga ni Kim kung kaya't mas nagdoble nga ang pagmamadali ng mag-asawa na pumunta sa kwarto kung nasaan nga si Kim. Pagpasok nila, doon nila nakita si Kim. Pawis na pawis. Halos hindi makahinga sa sakit at agad namang kinabahan si Joy at nagmamadaling humarap kay Adrian. Adrian, dalian mo, buhatin mo siya! Dali na natin siya sa ospital! Habang buhat-buhat nga ni Adrian si Kim, patuloy naman ang pagguha ng gamit na dadalhin sa ospital ni Joy. Nang makatapos na nga,
Nagmadali nga siya sa pagsunod sa dalawa. Sumigaw pa nga ng sumigaw si Kim sa sasakyan. Hindi mapakali si Joy habang si Adrian ay halos paliparin na nga ang sasakyan papunta sa ospital. Agad na hinawakan ni Joy ang kamay ni Kim at humawak din naman si Kim doon ng sobrang higpit. Wala namang pakialam si Joy kung nasasaktan siya, basta alam niya ay masakit ang nararamdaman ni Kim. Pagkarating sa ospital, agad na dinala nga si Kim sa emergency room at halos mag-collapse nga. Nag-aalangan nga si Adrian habang tinitignan ito pero bago pa nga siya makasagot, lumapit si Joy. Dito lang kami hanggang sa mga naka at maging maayos. Huwag kang mag-alala. Gusto lang namin ay maging ligtas ang bata. Sagot nga nito kaya binitawan na nga ni Kim si Adrian at patuloy pa rin sa pag-inda ng sakit. Habang nasa labas, tahimik silang mag-asawa habang nakaupo sa labas ng delivery room. Ilang beses nang bumuntong hininga si Adrian pero ni minsan, hindi siya tinanong ni Joy. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Adrian at nagsalita. Joy, panimula nga ng lalaki. Ano yun? Sagot ng babae habang hindi lumilingon. Excited ka na ba na mahawakan ang anak natin? Ang anak na matagal na nating hinihintay. Bakas nga ang galak sa boses ni Adrian. Anak natin? Wala naman akong ambag dun ah. Sarcastic na saad nito. Mahal, huwag kang mag-alala. Mamahalin ko siya ng buong buo at parang sa akin mismo nang galing. Pagpapatuloy naman ni Joy. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at hindi na malaya ng oras. Maya-maya lang, bumukas nga ang pinto ng delivery room na lumabas ang doktor. May bahid nga ng pagod sa mukha nito. Congratulations, Mr. and Mrs. Monteverde. Nag-aalangan pang sabi ng doktor, ngunit tumango lamang ang dalawa kaya ngumiti naman ito sa kanila. Malusog ang anak nyo. Dugtong pa nga nito kaya napangiti ang mag-asawa. Pero bago pa nga sila makapagsalita, muling nagsalita ang doktor. Pero may isang problema. Bakas ang pag-aalangan nga sa boses nito. Napatayo kagad si Adrian at Joy, parehong kinabahan. Anong problema, Dok? Ang surrogate mother na kinuha niyo ay nasa critical na kondisyon. Nanginginig ang kamay nga nila habang nakatayo sa harapan ng doktor. Parang may kung anong mabigat na bumagsak sa dibdib nila. Anong ibig sabihin, Dok? Ano nangyari kay Kim? Matindi ang naging komplikasyon ng panganak niya. Nawalan siya ng maraming dugo at ngayon nasa ICU na siya. Kinagawa na ng mga doktor ang lahat para mailigtas siya. Napakuyom na nga lamang ang kamuon nga nila. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, guilt, o kung ano pa. May chance pa po ba siyang mabuhay? Umiling ang doktor. Hindi kami makakapagbigay ng kasiguraduhan. Pero critical ang kondisyon niya. Kailangan natin ng immediate blood transfusion para sa kanya. Diretsong saad nga ng doktor. Anong blood type po niya? O negative. Napatigil si Adrian, alam niyang si Joy lang ang may ganoong blood type sa kanilang dalawa. Ngunit kinakabahan siya na baka hindi ito pumayag. Ako na magdodonate ng dugo. Desididong saad pa nga ni Joy. Agad namang nawala ang pag-aalala ni Adrian na nakatingin lamang sa asawa. Buhay pa ako ah. Salamat nga pala sa asawa mo. Ayan tuloy. Bagsak din siya. Tulog na tulog. Napangiti ng bahagya si Adrian pero halatang pag-aalala sa kanya. Sa kanya mo na lang sabihin ng personal yan. Kapag nagising na siya. Napangiti nga si Kim. Salamat Adrian. Saad ni Kim at kahit nga nangihina,
Hinawakan pa rin nito ang kamay ni Adrian. Salamat sa lahat. Sorry sa nangyari sa atin dati. Sorry kung nakagulo ako sa inyo pero alam ko rin sa sarili ko na mas nananaig talaga ang pagmamahal mo kay Joy. Salamat dahil kahit sa sandaling panahon naranasan kong maging ina. Bakas ang sinseridad sa boses nga ni Kim. Kaya naman mas nakinig nga si Adrian dito, ngunit nasa kanyang asawang tingin niya. Mahirap tanggapin para sa akin pero alam kong hindi na ako parte ng buhay mo. Pumikit nga si Kim, huminga ng malalim, saka muling nagbukas nga ng mata. Kaya pagkatapos nito aalis na ako. Hayaan ko na kayong maging masaya. Basta ipangako niyo sa akin na aalagaan niyo ang bata ng maayos. At naniniwala ako, mabibiyayaan pa kayo ng mga anak. Napatango naman si Adrian at hinawakan pabalik nga ang kamay ni Kim, saka ngumiti. Magiging mabuti kaming magulang, huwag kang mag-alala. Kung gusto mo pa rin na makita siya, hindi naman namin ipagkakait sa'yo. Nagising na nga lamang din si Joy at agad na lumapit nga si Adrian dito at walang pasabing niyakap ng mahigpit ang asawa. Salamat sa lahat. Sorry din sa mga nagawa ko. Sana mapatawad mo pa ako, sana mabalik pa natin kung anong meron sa atin dati. Pagkakaibigan. Mababakas nga rin ang boses nga ni Adrian. Napatingin naman si Joy kay Kim at nakangiti ito. Ngiti na totoo at walang halong pagpapanggap. At sa pagkakataong yun kahit papaano alam nga niyang ito na nga ang simula ng bagong pahina sa buhay nila. Nakalabas na nga ng ospital si Kim at hindi pa man ito masyadong magaling pinilit na nga lamang niya na makalis doon. Hindi na nga rin naman siya pinigilan ng mag-asawa. Sinabi na nga lamang nila na sila munang mag-aalaga sa kanya hanggang sa tuluyan ng gumaling. Habang daladala ni Kim ang iba pa nga niyang gamit, hindi niya maiwasan na mapalingon sa mag-asawa bago ngumiti. Paano ba yan? Mukhang ito na talaga ang lasa. Ingatan yung mga bata. Saad nga ni Kim sabay turo sa anak. Iingatan namin siya at mamahalin. Tumango nga si Kim at agad nga lumingon kay Joy. Seryosong mukha nito ngunit walang mababakas na kahit na anong galit. Joy, salamat sa'yo. Utang na loob ko talaga sa'yo ang buhay ko. Bakas nga sa tono ang pagsisisi. Agad namang umiti si Joy at agad na lumapit kay Kim. Sa'yo din kami dapat magpasalamat. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kahit na may malala tayong hindi pagkakaintindihan na naganap. Agad na niyakap nga ni Joy, si Kim kaya yumakap din ito pabalik. Wala nang galit, walang tensyon, at tanging pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ang namamayani. Andito na pala ang sundo ko eh. Salamat sa inyo ah. Nakangiting saad nga ni Kim at agad lumapit sa bata at pinagmasdan nito. Agad namang nangilid ang luha niya bago hinawakan ng maliliit na kamay ng sanggol. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Welcome rito para bisitahin si Adrian. Si Adrian lang ha, hindi si Adrian. Natatawang dugtong pa nga ni Joy kaya napatawa na nga lamang silang dalawa bago tuluyang nagpaalam si Kim. Pagkalipas ng ilang araw sa bahay ni Joy at Adrian, tahimik na nakaupo si Joy sa sofa habang pinagmamasdan ng anak. Na mahimbing ang natutulog sa crib. May payapang ngiti sa kanyang mga labi ngunit sa loob niya maraming bagay ang kanyang pinag-iisipan. Lumapit si Adrian at naupo nga sa tabi niya, marahang hinawakan ng kamay niya. Mahal, may problema ba? Anong iniisip mo? Wala naman. Naisip ko lang na sa kabila ng lahat, dumating din tayo sa araw na ganito. Sa ganitong sitwasyon na kahit ang daming problema na dumating na gawa nating lampasan. Napangiti si Adrian. Kung nalagpasan natin noon, alam kong malalagpasan ulit natin. Ang mga pagsubok na darating pa. Lahat makakaya natin basta magkasama tayo. Lumapit si Adrian sa crib at marahang hinaplos ang maliit na kamay ng kanilang anak. Hi little one. Ako nga pala ang daddy mo. Pangako ko sa'yo mamahalin at aalagaan ka namin ng buong puso.
Tumabi nga si Joy sa kanya at ipinato nga ang ulo sa balikat ng asawa. Paulit-ulit akong magpapasalamat dahil nabigyan tayo ng ganitong kagandang anak. Salamat sa Diyos at salamat din kay Kim. Dahil sa kanya, kaya rin lumakas ang loob ko. Nasubok ang ating pagmamahal, pero napatunayan din natin na hindi yun matitibag ng kahit na anuman. Nakangiting saad pa nga ni Joy na nakapagpatawa nga kay Adrian. Agad naman siyang niyakap ng asawa at hinalikan sa noo. At eto nga, nagyaya na nga si Adrian at dahan-dahan nga silang pumasok sa kwarto habang magkahalikan. Sa araw na yun ipinaramdam nga nila ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Marahan ngang hinawakan ni Adrian ang pisngi ni Joy at marahan ngang hinalikan pababa hanggang sa mas naramdaman na nga ni Joy ang sensasyon. At nakipagsabayan din naman siya nang hawakan nga nito ang kung ano-anong parte ng katawan ni Adrian at napaungol na nga lamang sila. Pinaramdam nila ang wagas na pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan nga ng mainit na tagpong yun. Mabuti na nga lamang at nakatulog nga ang kanilang anak at hindi nga nito narinig ang mga halinghing ng kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas nga ang panahon. After 4 years, heto nga sila ngayon sa parke ng kanilang subdivision. Masayang nagkakaroon nga ng family bonding at napatawa na nga lamang si Joy sa usapan nga ng 4 na cute na mga bata. Dan, bilisan mo naman ang pagtakbo. Ang bagal mo eh. Hindi na tuloy natin maabutan si Day. Teka nga, Jay. Kita mo naman kasi ang bilis tumakbo nun. Hindi ko tuloy mataya. Ikaw nga kasi yung magtaya sa kanya. Sagutan nga ng dalawang magkapatid habang tumatakbo nga ang pinakamakulit sa triplets na anak nila. Taya, nahabol ka rin namin sa wakas. Hay nako, parehas talaga kayo ni Kuya. Ang hirap nyo namang kalaro, ang liliksi nyo kasi. Reklamo pa nga talaga ni Jay. Napaka-cute kasi nito dahil hindi nga makatakbo ng maayos. Dahil siksik-liglig nga talaga ang kanyang katawan. Napatawa na nga lamang si Joy at Adrian habang pinapanood nga ang kanilang mga munting anghel. O dahan-dahan lang sa pagtakbo ah. Huwag masyadong magpapapawis at hayahang matuyuan kayo. Mamaya-maya kakain na tayo. Sigaw nga ni Joy sa kanyang mga anak. Opo, Mami. Excited na po kaming matikman po yung luto niyo ni Papa. At tumakbo na nga ang 4 na magkakapatid palapit nga kina Joy at Adrian na mahigpit na magkahawak kamay habang nakapatong nga ang ulo ni Joy kay Adrian. Mommy, Daddy, thank you po ah. Kasi palagi po tayong nagfa-family bonding. Kahit na po alam naming busy kayo, lagi po kayong naglalaan ng oras para sa amin. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Love na love kaya namin kayo. Napahagigit na nga lamang ang cute na mga bata. Love na love din po namin kayo. Sagot nga ng mga to. Oo. Pagkatapos ngang maghintay at magdasal nila Joy at Adrian, biniyayaan nga sila ng triplets. Himala dahil sinabi nga ng doktor na maaaring hindi nga magkaanak si Joy o mabuntis. Pero kahit na ganun, mas naliig pa rin ang kanilang tiwala na may ibibigay sa kanila ang kanilang matagal na ngang hinahangad. Mas pinagtibay pa nga ang kanilang relasyon nang dahil sa blessings na ito. Wala na nga silang mahihiling pa. At ngayon mas paahalagahan nga nila ang mga ibinigay sa kanila na hindi nila inaasahan. Tumingin nga silang dalawa sa mga anak nila. Bakas ang tuwa at pagmamahal sa mga mata nila. At tahimik na gaming yun, alam nilang sa wakas, magagawa nilang malagpasan ang kahit na anong problema pa na dumating sa kanilang buhay. Dahil alam nila na marami pa nga ito, pero hindi na nga sila matitibag. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Joy at Adrian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rebecca Tezuka, Michael, Torres Brigida, Ann Mariano, Presbyteros Rose, Mary Tauring,
Annie Hoson, Maria Elena Barosa, Merlin Bilbar, Rosemary Vasquez, Imelda Forteza, Jelly Tampos, Marilyn Babula, Enday Samante, Teresita Schmid, Yanisa Azotes, Linley of Macau, Fe Navares, Merlita Sampani, Maria Girly Gakutan, Amity Jean, Enday Samante, Geraldine De Jesus, Aurelia Pacana, Liliano Bebe, Cristita Manalo, Nori, Hidim Tess, Annabel Alieto, Nena Ano, Cristeta Jimenez, Trialin, Flor Cabrera, Marilu Gulmatico, Crisanta de la Cruz, Norhana Gani, Hani Austria, Presbyteros Rose, She Mupas, Elizabeth Gilas, Teodora Gamit, Mo Jane, Gemma Barrera, Joanne Pierre, Veronica Briseño, Luz Viminda, Berdonar, Sheena, Carmencita Falcon, Colab, Rosemary Vasquez, Flor Cabrera, Nesbeth Hanaban, Raylan Pudadera, Evangeline Zamora, Remedios, Sol Mantil, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.